buhay ni Elma, wala siyang ginawa kundi makipaglaban. Kung hindi sa mga kapwa-atleta, ang mabuhay at makasurvive sa isang liblib na isla. Kaya naman isang natatanging premyo ang hinanda namin para kay Elma. Hindi ito ang unang pagkakataong makakatawid si Elma sa finish line. Pero ito ang kauna-unahang karera ni Elma na naghihintay na agad sa end line ang kanyang magiging premyo. Tinan mo. Basahin mo malakas. Jim A. Kapuso, champion ka sa amin, Kapuso. Pagbati mula sa Viskulam. Viskulam! Thank you! At para ibahagi ang magandang balita, takbo agad si Elma sa kanyang sweetheart. Dahan-dahan, Elma, at baka madapa ang aming cameraman. Yung sa Viskulam. Matagal na yung bahay nila Elma. Napakamahal niya yan dahil pinaghirapan ng tatay niya, ng magulang niya, mula pa sa lolo-lola. So, yan parang napabayaan. Pero sa magitan ni Elma, hindi, baga sa kahit paano sa dinaan naming hirap, pero kahit paano kumikita kami, naaalala parating niya yung bahay na paayos at parating gusto niya buhay yung alaala niya yung tatay niya. Bago pa man simula ng aming mahabang biyahe, isang imbitasyon ang pinuntahan ni Elma. Narito ang Holcim Cement para handugan kayo ng Holcim Excel at Holcim Wallride para mas lalong mapatibay at lalong maumpisahan sa lalong madaling panahon ang pagre-restore ng inyong bahay. Dahil para ho dito sa amin sa Holcim Cement, laging una ang pamilyang Pinoy. Nagpapasalamat ako sir dahil kahit pa paano may mga tao pa rin palang may puso na tumutulong kahit sabi po may pangalan po kami, pero hindi naman ibig sabihin na tupan na namin lahat. Meron din po talagang lahat na hindi rin namin makaptan yung isang bagay na minimiti din namin. Pero ito po ay malaking bagay sa akin kasi po sir, yung bahay na po ay napaka-memorable para sa akin. Ngayon, lalong nakumbinsi si Elma na may mga tao pa rin kumikilala sa kanyang naging ambag para sa karangalan ng ating bansa. Nung hapon ding yon, dumating kami kina Elma kasama ang kanyang ina sa pier ng Batangas. Bitbit namin ang ilan sa kanyang mga napanalunang medal at trophy. 15 oras na paglalakbay sa karagatan ang naghihintay sa amin. Gayunpaman, umaasa kaming sa aming munting paraan, mabigyan namin ng sapat na parangal ang isang living legend. Tanghali na nang dumaong kami sa isla nila Elma sa Sibuyan, Romblon. Pero hudyat pa lamang ito na magsisimula na ang isang espesyal na proyekto. Bahay, saan ang bahay? Tayo nang wala na. Baliktad. Ito yung mga itong minsan pinasave ko. Bulok. Bulok na pinantabi ko talaga kasi gusto ko maging memorable. Ito, kung bakit napinturahan dahil ako rin mismo ang nagpintura. Kasi po natatakot na kami pa nagtingala. Ayan. Ito yun nung dumating ako. Kasi ano to puro mga kahoy, puro na anay. So ang ginawa namin, ako mismo, tinupok-pok ko na para lumaki ang area. Kasi puro anay, ito rin puro kahoy. Ito lang din nung June, ito. Ito yung nung bago, kasi nung nagbagyo, nilipad lahat. Kaya ginawan ko ng paraan na patago-tago na lang. Sa pag-iikot namin sa tahanan ni na Elma, doon namin naunawaan kung bakit ganun na lamang ito kahalaga para sa kanya. Para kay Elma, hindi lamang ito isang simpleng bahay, kundi isang paalala kung saan nagsimula ang isang binansagang reyna. Kinabukasan, nagsimula ang pagkukumpuni sa bahay ni Elma. Paspas sa paggawa ang mga karpintero. Samantalang double time naman ang mga mason. Si Elma naman, sumilip sa kanyang dating paaralan para kamustahin ang mga batang naroroon. Pero ang simpleng kamustahan, nauwi sa habulan. Sadyang hindi nawawala ang puso ng isang atleta para kay Elma.
sana naman daw, isa na sa mga humahabol sa kanya ang susunod sa kanyang yapa. Pagkatapos sa paaralan, sa sementeryo naman dumalaw ang mag-ina. Ikikwento raw kasi ni Elma sa kanyang tatay na tuluyan ang mapapagawa ang kanilang bahay. Ang kabilinan niya kasi nga sa akin, sabi niya, El, kung ano man ang mangyari, antay mo yung tamang panahon para sa'yo. Pag para sa'yo, Kasi kahit nasa kamay ko na daw, kung hindi pa para sa akin, hindi para sa akin yun. Aabutin ng 1 buwan para tuluyang makumpuni ang bahay ni na Elma. Pero bago kami maghiwa-hiwalay, sinigurado naming may isang bahagi sa bahay na iiwanan naming tapos na. Gusto niyo bang makita? Ang Wall of Fame ng Heptathlon Queen, Elma Muros Posadas. On your mark, get set, pasok na Elma! Agad na numbalik ang glory days para sa ating bida. Yung ginawa niyo para sa akin, ito'y napakalaga para sa akin dahil kayo pa ang nakapagbigay sa akin ng dito sa sarili ko bayan, dito sa bahay namin na to. So, malaking bagay yung ginawa niyo para sa akin, kaya sa puso ko talaga ka nandito. Kaya habang buhay ako, hanggat nabubuhay ako at itong bahay na nakatayo ito na yung maging memorabilia na iniwanan niyo sa akin at iniwanan niyo para sa pamilya ko. Pero kahit kailan ay hindi siya matutulad sa isang medalyang nawawala ang kinang. Dahil habang buhay, nananatiling nakasayad sa lupa ang paa ng isang Elma Muros. Lahat ng pangarap ko ay natupad na lahat. Sa kabila ng lahat na ang feeling nila number 1 ako sa buong Southeast Asia or Asian Game or World kasi napatunayan ko naman. Masaya ako at lalo na yung mga tumulong sa akin. Darating ang araw, mawawala na ang bilis ni Elma. Huhupa na ang kanyang lakas at hindi malayong mga ilangan na rin ng tungkod. Gayunpaman, sa tuwing mababanggit ang pangalang Elma Muros, siguradong pansamantala tayong mangingiti at bubulungan ng sarili na masarap na nga talagang maging Pilipino. Sa aming pagbabalik, Minsan, pag natutulog ako, nilalamdaman ko yung hands niya, siniplay away na ako. Tapos nahalikan na ako. Kahit tulog ako, sinasabi na sa kanya, yung studio mo, dito mo ko